the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, andito tayo ngayon sa Barangay Bugho, sa Mualbual, Cebu. Continuation again ito mga kakugi sa ating farm visit series dito sa South of Cebu. Yan, andito tayo ngayon sa isang farm ng ating ka-legit kakugi dito sa Mualbual. So, kung sino man yun guys, ang tabayanan nyo, huwag kayong kakalas. Lawak ng lupain dito sa Barangay Bugho. Pero dito tayo papasok na farm. At ito ngayon ang ating bossing, Boss Kirk. Boss Kirk Dumugso mga kakugi. Dumusmog, dumugso. Mura dumaguso. Mura Isko Moreno. Boss, kumusta? Shout out sa lahat ng mga nanood. Shout out sa mga followers ni Kakugi. Nakabisita diri sa Munting Manukan. Yun. Ano nga sa itong farm, boss? BG War. BG War. B is in boy. Jar. Jar. War. War. Wow, anong yan lang BG War? BG ko. Yeah, ang Warly akong wife. War. Kombinasyon. Yun. So, papasok tayo ngayon dyan, boss. Okay. Pero before tayo papasok, yung kasama natin. Alright! Kakugi! Raymark! Mga Kakugi! Yun! At saka si Boss Harold. Okay guys. Kasama ko yan kanina guys. Nag-adventure kami. Grabe na kay hagdan. Ang agianan sa kasada. Wa mong ilo ang imong tiya na to. Pagpauli akong motor. Musayaw? Ang brake ba? Dili na magunit. So, okay, shout out na lang kay Boss Marvic, no? Galing. So, boss, pasok tayo sa BG War Game Farm. Tingnan nyo guys, lawak. Boss, gaano kalaki tong farm mo, boss? Hindi ko makuan. Hindi mo ma-estimate. Pero itong mga lupa na nandito ba sa inyo to lahat? Kauban, kanang kasama pa to. Pero binakuran ko lang para hindi open sa mata ng mga lupin. Hindi sa ngalan ni mahinaya kung breeding daghan. Pero sa inyo pa rin yan, lahat dyan. Dito lang. Lahat ng nasa bakod. Hindi na, dito na lang. Pero ang binakuran mo ito lang kasi ito lang muna. Para
hindi gastos. At Kasi least, pag malaki yung space, makapag-breeding ka ng marami. So, oo nga. Parang nag-gets ko yung Oo. ano mo ah. Nag-gets ko yung gustong sabihin ni Boss Kirk, guys. Kasi pag malaki yung area, para bang gaganahan kang maglagay ng oh, pupunuin mo ba, no? At least confine lang muna, dito lang muna kasi yun lang ang ano muna, target, no? Guys, galing. sa budget, yung mga manok lang, Tama. tama lang ba? So, guys, kwentuhan tayo mamaya. Hanap muna kami ng ano, masilungan. Tuloy mga kakugi. Kakugi mual-bual. Lagi. Boss. Atong lugar na ito, boss. Imo na yun eh. Oo, So hindi ka nag-rent na. hindi. Sarili to. Sarili good. Lupa to ng asawa ko. Ah, okay. Ito boss ha, talagang guys, ito pansinin niyo mga kakugi, panoorin niyo. Itong gradas ni boss kung saan kami ngayon nandito. Simple, cute, pero pulidong-pulido na pagkagawa. Tingnan nyo guys, hindi kahoy yung gamit. Ang tawag ito is mga angle bar, boss. Oo. Mga angle bar. Tingnan nyo guys, oh. Ang sukat nito, boss, 5 by 5 min siguro. 5 meters by 5 meters. Oo. Yun, 5 by 5 meters lang ito guys. Pero makikita nyo, walang masyadong tsitsibritsin na ano ba? Pagkagawa ba? Enough lang talaga na praktisanan dyan. Boss, oh? Ato sa inyo, makahimo kayo na rin, oh. All purpose. Tingnan nyo, boss, kung ma-recall mo, magkanong nagastos mo sa ganito kalaki, boss? Paano before audit to boss 90. Nubinta, Oo. 90,000 May guys. kulang pa to. Para dili sa libo. Oo. Pero ngayon, after audit, nagmahal yung mga materyales. Ngayon, kung ngayon to, mga 100 plus na siguro, no? plus 120 siguro. Oh. Tsaka ano guys? Ay, oo nga. Guys, before natin kausapin si boss na talagang ano, manood muna tayo sa mga achievements. Boss, dili ni atik-atik, boss. Tinudan na na, boss? Tinudan na dili nga achievements. Tingnan nyo guys, oh. Oh, ha? First page pa ni. Napay pila ka page na ni pages. Mo pa ni. Yan. Boss, dito sa BG War Game Farm, ano ba ang signature line mo dito, boss? Ang signature line ko dito, Kakugi, Cardinal Kelso. Galing sa Sagay, may kaibigan kami doon. Sa Sagay, Oh. Negros. Ubit Suico at si Noy Luis Oychat. So shout out sa kanila. Oh, shout. Sa Sagay. Oo. May nakuha kami dito doon na Cardinal Kelso at saka black. Ang ginawa ko yung Cardinal Kelso at yung black, kinross ko. Ang lumabas, buyugon na white legs, black spar, white stream, white banner. Yun, tinry ko, nanalo. At sa pagkalipas ng mga ilang taon, kumuha ako sa kaibigan ko. Binigyan ako ni sa Barili Ace 15, black na naman. Ace. Oo. Yun, in-infuse ko. Yung Hanggang ngayon. black or rubble? Kasi Black. black talaga. Yung Bates Black. Bates black. So, ito yung mga black ko. Kasi Combination ng Cardinal Kelso at saka black. Bates Black. Kasi sabi, kagabi kasi nagkausap kami, nakakwentuhan kami ni Boss Ronald. Sabi niya, magaling daw yung mga blacks mo dito. Yan ang mga signature line mo. Mananalo, mga 75%.
Papugi. Okay kayo. Last, Tsaka dito ngayon boss, itong mga blocks mo, pinaparami mo to ngayon? meron mga 50% siguro ng Sa breeding mo ngayon? sa local at sa national blacks. Mga ilang piraso kaya ngayon nandyan, heads? Mga more than 20 heads siguro. Ang na-produce ngayon? Kasi may mga late born, hindi pa klaro siguro Di pa makano kung laki. Tama. So, hanggang ngayon, ongoing yung ano mo, breeding. Oo. Sa ngayon, boss, may ano ka ba? May every year may target ka ba kung ilan ang ipoproduce mo ng mga stags, ganyan? Oo, kasi yung space na dito limited lang. Mga sa nakaraan mga 50 heads lang. Ngayon, sumubra ng kaunti. Umabot ng mga 80. So hindi ka nang baka sa sunod na buwan mag-out ako Mag-release ka for Oo. sharing. para ma-accommodate ng cording area ko yung mga coming na stag. By the way, yung mga tipis mo na nandun, mga ilang piraso lang yun? Doon sa labas may mga 50, 53, 54. Okay. Tapos dito Sa may loob, looban. 30 plus. Itong sa may looban, boss, sa banda dito, kinokondisyon mo to or mga materials mo to? May kinokondisyon, tapos yung mga materials din. Okay. Pero doon sa labasan, Mga bagong harvest, mga bull stag, yung mga nangarol. Oo. Yun. Yun pala. Boss, ito boss. Aside sa pagmamanok, ano pa ang pinag-abalahan mo na negosyo or panghanap buhay ba? Hanap buhay? Yung hanap buhay namin dito, yung water delivery. You mean ng parang mga mineral water? Ano? Hindi, yung mga pangligo, hindi pang-inom. Gikan sa Kasi- tubod. Ano sa mana? Deep well. Deep well. Meron din kaming may deep well kami sa bayan. Doon kami kumukuha ng tubig pang deliver sa mga bahay-bahay, resort dito sa Molboal. Kasi matagal lang na problema sa Molboal, sa Peninsula, yung mga Resort dyan. mga resort kulang sa tubig. So kami ang nagsusupply. What the MCWD dito? Merong MWD, Molboal Water District, pero hindi sapat yung tubig. Kaya pala. So ngayon, may project yung province, may bago na namang water system dito. Last year lang nag-start pero hindi pa fully Operational. Ngayon, hindi na pareha 3 years ago, 2 years ago yung demand ng tubig kasi may bagong water system na. So, pero meron pa naman. Ang ginagawa namin ngayon, naghahanap kami ng ibang hanap buhay kasi Source of income talaga. kasi hindi na stable yung aming business. Pero may kita pa rin. Dati, boss, yung wala pa yung bagong water system na yan, ilang liters ba or gallons of water ba ang di-deliver mo sa isang araw? Noon, by cubic yung deliveries namin. Cubic. May truck kami, 2 cubic yung karga. So, tapos tatlo yung truck namin. Nakaka-deliver kami 20 to 25 trips a day. A day. Minimum. Pero ngayon, Ilan na lang? bihira na. May 3, 5 trips na lang kasi may agas na. Pero yung sa water station namin may naghahakot pa rin. Yung mga resort kasi may agas yung resort pero hindi kasya yung kasi Kulangin hindi pa man rin. yung tubig. Kasi yung mga resort dito may mga dive shop, Oo. maraming tubig ang Kailangan. kailangan. So kailangan nilang Hakot talaga. maghakot para hindi maubusan ng tubig.
So itong pagmamanok mo ngayon, boss, isa to sa mga nakikita mo na pangdagdag source of income sa Okay, tingin oo. mo. Last year lang, nagbinta ako mga 30 heads siguro, mga cock. Mm-mm. Dati hindi, pero last year, nag-usap kami ng misis ko, baka I-commercialize na. pwede na tayo mag-commercialize kasi gasto na yung manok. Tama. Oh, Suggestion or idea lang, boss. Oo. Now, sa nakikita ko ngayon, saka sa mga naririnig ko, maganda na yung achievement mo sa mga manok mo. So, hindi na malayo sa iyo siguro na pag into commercial breeding ka na, siguro makakuha tayo ng mga followers niyan, mga customers niyan, kasi nakikita man nila yung mga manok mo, nandun na sa rueda, tapos umuwi, yung may-ari, may dala-dalang trophy, premyo, no? So, sa tingin ko, pwede na siguro, itong area mo, malaki man, pwede na ka mas produce. yung pero Sakit lang nga sa laog, pero nahinay lang. tama lang tayo sa mga 50 to 60 heads a year siguro. A season. Per season. Oo. Pero pag nag-click yung maraming ang bibili, siguro expand tayo. Oo. Kasi 'yun ang mga tinutulungan ko sa Kakugi. Kung mapapansin mo, mas marami akong farm na pinupuntahan na hindi yung mga may-ari, mga milyonaryo. Yung mga may-ari katulad ko lang, doon mga small time lang ba, small scale breeder lang. Tapos nakikita ko yung passion sa pagmamanok at saka quality sa mga manok. 'Yun ang tinitingnan natin. Tapos pag matulungan natin sa pagbebenta para maka-generate ng income, para makatulong sa pamilya. Kaya guys, 'yun ang mga pinupuntahan ko na kung gusto ko yung mga ano ba, yung katulad ko lang din guys nga maliit lang. Kasi yung mga milyonaryo na mga farm boss, hindi naman nangangailangan sa atin 'yun, di ba? Hindi na kailangan ang exposure. Exposed na talaga sila, no? Eh tayo ngayon, sabi nga nila, mayroon ngang debate dyan. Huwag kang bibili sa mga manok na hindi pa kilala kasi hindi pa yan nagpapanalo sa mga malaking event. No? Eh paano naman kami makasali sa mga malaking event? Eh small time lang kami, di ba? Wala kaming pera. Wala kaming pera na pang pot money sa mga big time event. So hindi talaga kami makilala. So ito ang ginagawa ni Kakugi ngayon guys, ipakilala ko sa inyo yung hindi nyo pa nakilala. Di ba? Salamat, Kakugi. Umpisa tayo sa mga sa gagmay ba? Kasi yung mga malalaking nagmamanukan, boss, nag-umpisa din yan sa maliit. Di ba, boss? From scratch din. From scratch din, nag-umpisa, nag-aral din, open-minded. Ang hindi talaga matututo guys sa pagmamanok yung mga close-minded. Di ba? Ayaw nang mag-adapt sa mga panibagong mga practices ba? So stagnant na, sirado na, wala na. Hindi na mag-grow. So, dito sa atin mga Kakugi, ganito kami sa Kakugi. Kahit small time, kahit small scale, pero lumalaban. Yun! So, yun boss. So, baka mabago na ngayon ang target mo. Baka next year, target ka na sa 200. Kasi nandyan man si Kakugi. Pagdaan ko dito sa Malboal, daan nga tayo doon kay Buskert. Ilan na ba ang nakatali dyan? Baka. No? By God's grace. Yan, tama. Pero hanggang ngayon, sipag lang, no? Sipag rin. Yun.
sa taga Bugo ug mga taga San Juan. Ayun, si pangalan mo dong? CJ. CJ. Sindrick Jillian. Cedric. Ayun. Kining itong pagmamanok mo, boss, matagal na ba tong nagiging hobby mo o nagiging ano mo? Bata pa, manok na yung Pinaglakihan mo? oo, kasi yung papa ko nagmamanok. Ako third generation na. Sige. Yung lolo ko, then ako. Unang conditioning ko ng manok 2006. Kaka-graduate ko lang. Mm. Tapos pag 2008 unang championship ko. Mm. Pero after ng 2008 na pumunta ako ng city kasi yung asawa ko nandoon. Nag-stop ako ng breeding. Bumalik ako ng breeding 2012. 2012 na. Yun na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oo. Mass produce na. Unti-unti lang. Yung mga 50 maintain mo, ganun. Oo. Yung sakto lang sa area ba. Mm-mm. Um, Matagal-tagal na rin. Oo. Mga, So ikaw ang nag-ano sa breeding, sa handling and conditioning rin. lahat. Ako ang... Pati gapping? Gapping, ako rin. Oh, okay kayo. Yung mga mentor, yung sa gaffing, may bimig na noon mga 2007, 2008 sa SM yung sa bimig may Seminar? Oo. Ano noon, ma-attend ako. Tapos pag uwi ko dito sa probinsya, Na-practice mo? practice ako. Usa sa mga mentor ko dito sa si Luz Onad. Boss Ronald, Oo. buhaya. My first na tali ko derby, Mm. yung tatlong tao na nasa paligid ko puro mananari, yung nakahawak sa manok mananari, yung dalawa na nasa Sa likuran mo. likuran ko mananari, isa na yon si Unat. Mm. Nag-champion ako, first tari ko ng derby. Nag-practice ako kakugi kasi noon pag sumasali kami ng derby, kumukuha kami ng mananari. Tapos pag minamalas, nakakaawa yung mananari kasi Walang pera. bigay. Oh. Yun, sinabihan yung papa ko pa, mag-practice ako ng tari para kung matalo tayo, wala na tayong Wala konsensya, di naman konsensya. wala na tayong bibigyan kasi nakakaawa yung uuwi yung mananari, walang pera. Yun, practice ako, manari. Salamat naman at mas pabor ang panalo. Mm-mm. Basic lang na plastada. So yun guys, isang farm na naman ang nabisita natin sa araw na ito dito sa Barangay Bugho, Mualbual. Boss, just in case kung mayroon kang for sharing, for sale, pwede ba kang makontak nila? Oo, pwede. Ano yung ibigay natin dito na Facebook account? Facebook account ko, Kirk Jillian Dumusmog. Ayun. Ito guys Kirk Jillian Dumusmog. Hindi Dumugoso. Si ano yan? Si Isko Moreno yan. Ito yung guys. Kirk Jillian. Ting! Oh, yan. Contact nyo si boss guys. Ngayon boss, mayroon ka bang i-release dyan? Sa ngayon? Well, yung mga kakirals, pwede. Yung 2 to 3 months, pwede. Pag may interesado, pwede na. Oo. Tanong ko boss, before natin makalimutan, baka may magtampo na naman. Magkano bang presyuhan mo dito boss sa mga manok mo? Kakirels mo, mga 3 months old. Hindi pa ako nakabinta ng kakirals pero yung stag ko, barato lang. Magkano bang bintahan mo sa stags boss? 4-5 lang. 4-5. Oo. Pero kung maramihan ang kukunin, baka may tawad pa. May Special discount. May discount, oo. Basta makapanood at mag-subscribe sa Kakugi TV. Kakugi TV, oh. Yun. Follow nyo. So 4-5, kahit anong bloodlines. Oo. Yung 4-5 mo boss, breeding materials yan or pang crosses yan? Crosses yan. May iba pang breeding materials, depende sa bloodline. Yung may breeding material natin, magkano? stag, 8. 8K. Okay. Crosses, breeding materials yan. Breeding Mga materials. straight breed. Straight breed. Yan. Ano ulit yung mga materials mo boss na gamit? Dito may Cardinal Kelso, yung blacks. Doms black na yung tawag. Dooms Black na. Tapos may General White,
Tapos may mga bago tayo dito. Mga Golden Boy sweater galing kay Sansan Kwan at kay Bentoy. May Bentoy 5K rin, Golden Boy. Golden Boy, So yun. So yun guys ha, hindi na kayo magtampo sa akin ha. Natanong natin yung presyo. Walang Khaki Rails na binibenta rito, wala ring day old. Meron day old pero sa ngayon walang available. Walang available na day old. Pero Pag may just in case, may day old, magkano? 500 lang siguro. 500. Pag may nag-order, mag-breeding tayo pang day old pero sa ngayon wala pa. Sa ngayon, walang available. So, pag stags naman guys, crosses, nasa 4-5 lang. Pag pang material, street breed na mga brood stag, 8K. Sa pulit, boss? 4 to 5. 4K to 5K. Yan. Saka guys, pag magpunta kayo dito, magbili kayo, inquire nyo si boss, madali lamang matunton itong ano niya itong farm niya. Pero mas maganda guys, mag-communicate kayo para may appointment, sugatan mo ni boss. Yun. Saka, pag gagamitin nyo daw yung pangalan ni Kakugi, may discount. May discount. Yun. Follow nyo rin yung page ni Kakugi. Yun, salamat. Yun mga Kakugi, at saka baka next month mga Kakugi, abang-abangan nyo yung Kakugi merchandise natin. May mga hoodie, may mga sombrero. Yan ang ginagawa natin ng guys, para at least makita, masarap sa pakiramdam ba na, uy, legit Kakugi nandun nasa ruida, nagbibitaw. So yun mga Kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. First nating visit, first time natin makilala ngayon si Boss BJ. Hindi na si Kirk, kasi si Kirk pala, anak pala ni ni Boss. BJ, ang meaning sa BJ, Benjamin Junior. BJ na lang. So, hanggang dito na lang muna mga Kakugi. Maraming salamat sa panonood ninyo. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, boss, basta magkugi, dunay maani. Okay! Alright!